Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinilulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kaniyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan sa kaniyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anong sulat? "Mahal na Haring Joram, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, tinahak niya ang kaniyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kaniyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman niyang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal at kabayuhan, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at patabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid at tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kaniyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kaniyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyan? Pinaghuhugas lang kayo para luminis." Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kaniyang katawan at kuminis ang kaniyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kaniyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Muntik nang hindi napagaling si Naaman. Marami na siyang ginawa para makalapit kay Propeta Elias. Naniwala siya sa salita ng aliping dalagita na nabihag niya mula sa Israel na may propeta daw doon na nagpapagaling sa Israel. Pumunta na siya sa hari ng Syria at sa hari ng Israel. At ngayon, nandoon na siya sa harap ng bahay ni propeta. Pero muntik nang hindi siya napagaling. At bakit? Hindi natupad ang kanyang expectation, ang kanyang inaasahan. Umaasa siyang sasalubungin siya ng propeta kasi general siya na pinadala pa ng hari. Umaasa siya na ipatong sa kanya ang kamay ng propeta para siyang mapagaling. Ngunit, pinalublob lang siya sa Ilog Jordan. Bakit pa sa Ilog Jordan na may mga malilinis at malalaki pang ilog doon sa Damasco? Disappointed siya sa pinagawa ng propeta. Disappointed siya kasi mayabang siya. Gusto niyang mangyari ang inaasahan niyang dramatic na gagawin ng propeta sa pagpagaling sa kanya. Mabuti na lang at marunong makinig si Naaman sa mga katulong niya. Napakiusapan siyang sumunod na lang sa propeta. Kung pagagawin siya ng mahirap na bagay, siguro naman gagawin niya ito para lamang siya gumaling. Ngayon, simpleng bagay lang ang ipinagagawa. At nandun na sila sa tabi ng Ilog Jordan. Gawin na lang niya ito. Napakiusapan siya. Nagpakumbaba siya at bumaba nga sa Ilog Jordan at natanggal ang kanyang ketong. Gumaling siya. Ngayon, kinilala na niya na ang Diyos ng Israel ang nagpapagaling sa kanya at hindi ang ilog. Nagpakumbaba siya at sumunod sa salita ng propeta, kaya siya ay gumaling. Marami ay nasawi dahil sa akala. Iba ang inaasahan natin, kaya disappointed tayo. Kaya hindi natin ginagawa ang bagay na sana makakatulong sa atin. Disappointed tayo sa grade ng ating anak at pinagalitan natin siya sa halip na tinulungan. Disappointed tayo sa ating boss at hindi ginawa ang pinapagawa sa atin. Disappointed tayo sa Diyos kasi hindi nangyaring inaasahan natin, kaya hindi na tayo nagdarasal o nagsisimba. At bakit disappointed tayo? Kasi iba ang nangyari kaysa inaasahan natin. Kasi mas believe tayo sa ating alam at inaasahan kaysa maniwala sa iba o tanggapin na lang ang pangyayari. Because of disappointment, we lose a lot of opportunities. We fail to see other possibilities. Ang solusyon, magpakumbaba. Tanggapin na mayroon ding iba pang bagay na hindi natin inaasahan. Bigyang pagkakataon ang mga hindi inaasahang mangyayari. Baka ang mga ito ay magdala ng resulta na higit pa kaysa inaasahan natin. Lord, let me be open to other possibilities and not be blinded only by my expectations. Give me, Lord, an openness of heart. Allow me to be surprised by you. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.